update sa ating dragon fruit mga ka-frontier. Yan, marami ng bunga. Ayan mumulaklak na sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-frontier, na alagaan natin ng pruning para may mga bunga. Ang daming bunga. Ito, bubunga pa yan. Dalawa lang. Dito, marami na. Ayan Yan. Yun pa. Saka yung sinabi ko sa inyo na kapag pinupruning nyo, malaki ang bunga. Tingnan nyo lang, malalaki ang ganda. Yan, ito pa. Yan, matataba yung ano natin, yung dragon fruit. At kasalukuyang naglilinis tayo dito. Yung mayabong na mga ka-frontier kaya tinanggal natin gamit ang ating scissor. Yan ang ating update sa ating Bermuda. Ayan, okay lang yan kung nagkulay brown dahil babalik ng kulay green yan pag na ilang linggo. Abot ng ilang linggo ay babalik na yan, magkukulay green din yan. Ayan yung kamong malunggay natin, gagawin nating malunggay powder. Karon mang-harvest na ta sa atong dragon fruit mga ka-frontier. Daghan na og bunga ang atong dragon fruit mga ka-frontier Tanawa. Ang atong i-harvest karon dagko siya. Tulo ka buok ang atong i-harvest mga ka-frontier. Gamay lang ang atong dragon fruit pero maay na lang pod kini kay alo na tay ma-harvest ba. Karon atong i-harvest. Dira ang atong na-harvest nga dragon fruit mga ka-frontier. Dagko o buok. Ngayon ay titimbangin natin. Uno, dos, tres, 1.3. Hello mga ka-frontier, nag-umpisa ng mamunga ang ating mga suha. Ayan Ayan. Mga December pa yan ang harvest. Maghanap muna tayo ng mga pinya. Ito mga ka-frontier ito isa pang puno sa ating suha. Ang dami ng bunga. Ayan Andun pa sa taas. Ang dami, sana matamis ito. Ngayon lang ito dumami ng bunga. Dati noon konti lang ang kanyang bunga. Ito na yung mga pinya natin. May nakikita tayong mga hinog. I-harvest natin. Kailangan kapag mag-harvest ka ng pinya ay meron kang pruning shear at saka naka sweatshirt ka at meron kang gloves kasi matinik ang pinya. Para hindi ka matinik kailangan naka full gear protection ka. Ayan yung pinya natin, maliit lang, konti lang ang pinya natin pero okay lang basta at least meron tayong tanim at dadami din yan dahil yung mga seedling ay itatanim din natin. Sama tayo, hanapin natin yung mga pwede nang i-harvest.
malaki din mga ka-frontier, oh. Dalawang malaki na ang ating nakuha. Ayan. Ito pa. Ito pa mga ka-frontier, oh. Laki. Ayan. Meron pa tayong nakita dito. So, malaki. Importante talaga mga ka-frontier na mayroon kang sweatshirt dahil matinik ang mga dahon. Yan, malaki, oh. Daming seedling mga ka-frontier. Ito ang itatanim natin ngayon. 4 na piraso ang ating na harvest. Puro malalaki mga ka-frontier. Tanggalan natin. Ito ang seedling. Ito ang itatanim natin mga ka-frontier. Pag dami ang pinyahan natin ay itong mga seedling na ito ay itatanim natin. Ayan. Matanggal natin yan para marami ang seedling. Marami tayong pinya sa sunod na mga taon. Ito na ang nakuha nating pinya mga ka-frontier, 4 na piraso at yung naiipon natin na seedling yan, at ngayon ay itatanim natin. Samahan niyo akong magtanim yan. Ngayon ay tapos na natin na itanim ang mga seedling ng pinya mga ka-frontier. Kaya nandito, papakita ko sa inyo 50 piraso itong nandito banda, tapos meron pa doon. Kaya tingnan natin, papakita ko sa inyo ang naitanim ko ng pinya. Yan mga ka-frontier, oh. Nilinya ko yan. Ito naman. Yan, oh. Oh, dati dito. Oh. 3 linya. Yan. Unti-unti mapupuno itong area na ito, banda. Kaya doon tayo sa kabila. Basta tatanim lang natin, pag may ma-harvest tayo, itanim agad yung seedling. Dito tayo. Kaninang umaga ay nagdadamo ako. Yan, ang guna ako mga ka-frontier. Medyo malinis na, oh. Sipag at tiyaga lang. 2 oras dito. Uwi naman sa bahay. Oh, dito naman ako nagtanim. Nilagyan pa natin dyan pag maka-harvest pa tayo. Ito, nilagyan natin, oh. At saka ito, oh. Yan, oh. Pagkatapos kong pumunta sa aking farm ay nagdala ako ng 2 pinya papunta sa bahay ni Nanay Waning. Ito na ang pangalawang pagkakataon na binigyan ko siya ng pinya. Tulog si Nanay Waning nang dumating ako sa bahay niya. Hoy, day, asa si nanay? Natay pinya, ulihog ko gatag ni nanay. Kuha naman ako ng plastic ay sudlanan. Aha, nanay. Tulog? Ayun na lang, hanapin gatag, ha. Okay, sige. Meron na tayong buyer ng bao mga ka-front yard. Ngayon ay kukunin nila, kasalukuyang nagsasaking na sila doon, kaya puntahan natin. At meron tayong dalang timbangan. Yung timbangan natin ang gagamitin mga ka-front yard. Yung bili nila ay tag 6 pesos ang bawat kilo, kaya ibigay na lang natin dahil bumaba ang presyo ng bao ngayon. At ito ay medyo mataas ang ibigay nila sa atin. Kaya puntahan natin. Muadto ka pa? Adto ka sa
Galing pat-pat na yung mata. Ha? Galing pat-pat na yung mata. Ayaw. Ayaw ni Papa. Nagalipat-pat daw ang mata niya. Alipat-pat. So, nalipat-pat ka, Franchard. Dara, alas ako pa. Ayun sila ako. Tingnan natin kung magkano ang kikitain natin, mga ka-Franchard. Sa 6 na piso bawat kilo. Bayar natin sa bao, mga ka-Franchard. Meron na silang nasaking, oh. Marami na ang ating nasaking. Lagay muna natin ang timbangan natin. Oops. Ayan. Magandang araw, Queenie. Oh! Si Queenie Nibria ang bumili dati, mga ka-Franchard. Ngayon ay siya pa rin ang bumibili na ating bao. Amalit mo yung mga ka-idol. Malit sila. Para sa maning baguha inyohang ikuan, Queen. Oleng para sugnot. Susunod na sa kundang. Gumagawa kasi sila ng itak, mga ka-Franchard. Kutsilyo, kahit ano, bara, basta anong gusto nyong ipagawa, gagawin nila. Imbitahin mo ang ating mga ka-Franchard, Queen. Saang lugar o anong klaseng ikuan? Sa iskina tinibgan kami. Ha? Iskina tinibgan. Walang iba dyan nga gumagawa ng mga itak. Oh, iskina tinibgan. Oh, tinibgan, kalapi, buhol. Kung naay mag-order o saan pagkuan, naay may number. Pwede kuan ang unsay number ninyo, cellphone number. Cellphone number Oh, 09 9 39 38 7089. Dito nga SIM. kontakin lang si Queenie Nibria. O ganahan mo magpahinog sundang, nara sa iskina tinibgan. Na among presyo dito, presyong masa, angay-angay rata. Oh. Barato lang mga Barato. ka-Franchard. Oh, quality pa mo ang kuha. Oo. Karon may kuha mig bagulare aron pang imuon na mong uling. Kay di na mahimo ng sundang ug way uling. Oo. Dugay-dugay na gyud mong namuhat og sundang. Katao na sa 30 na katuig. 40. 30 ka tuig. 40. Sus. Bagol ay kuan dai daghan gyud ang bagula god. Ani bagula ni. Mo City Mill 7,000 na niyog ni ito, mga ka-Franchard, piraso ng niyog. Ito ang nagiging bao niya. Ano yan? Oo. Pasensya na, mga ka-Franchard, medyo marumi ang ating dangkahan dahil yung mga manok ay wala, inaano nila yung dumi, naghahanap ng pagkain. Yan, maganda na yung ating kwan. O mga ka-Franchard, naatay bisita na nagtanaw karon diri sa ato ang pagsaking sa ating bagol bao. Dito sila si Mother. Pa, kaway nata sa frontier ni Joe. Si Mother, oh. Natutuwa na sila na nakita yung bao na kinuha na, mga ka-Franchard. Mga dagong trako. Wa ka masinati ano mo kira. Meron pang bao doon, mga ka-Franchard, oh. Marami-raming bao. Ito 7,000 piraso ng niyog. DC 8 ko na. 20
20. 20. 20. Meron tayong nakikitang saging doon sa unahan mga kapranchard. Oh, kinain na ng mga ibon. Wala na, malapit nang maubos. Kaya pala maingay sila dahil meron silang pinagkakaabalahan. Wala na, konti na lang natira sa atin. Pero di bale, at least meron pa tayong konti na makakain. Kaya yung pagkukupra natin dati, dito tayo sa bao nakabawi mga ka-frontyard. Medyo mahal yung pagpakupra natin, pero okay lang dahil meron namang bao na ating napagkakitaan. Dadalhin pa sa saang lugar? Tinibgan? Oh. Oh, sa Tinibgan. Kung gusto nyong magpagawa ng itak kay Queenie Nebria lang sa Tinibgan. Ito na ang halin. Ang kita natin mga kapranchard, bali 343 kilos lang ang kinuha muna nila at babalik na lang sila pag kinulang yung sako, kaya ito lang ang kinuha nila, yung 343 kilos. I-times mo ng 6 pesos, nagiging 2,058 ang ating kita ngayon sa 343 kilos ng bao. Yun ang unang batch na kinukuha nila sa ating bao mga ka-frontyard. Nagkakahalaga ng 2,058 at meron pa tayong natitira, marami pa. Oh, marami pa yan at nandoon pa sa kabila. Kaya mas maganda talaga pag pakupra tayo ay ganun pa rin, babalatan natin at kukunin yung bao. Okay, salamat. Balikon na ninyo. Nandito na naman ang ating buyer mga kapranchard. Pangalawang balik nila. Yung una, nakakuha sila ng 343 kilos ng bao at saka nagkahalaga ng per kilo natin doon ay 6 pesos. Ngayon ay kukuha sila uli. Titingnan natin kung magkano ang madagdag sa 343 kilos na bao na nakuha nila noon. Ngayon kuhanin natin. Medyo marami pa ang ating bao mga kapranchard, oh. Kaya pa ni mga Dami pa, kaya pa mga hindi mo mawa sa mga meeting ko. 1,500 kilo. Oh, aw. Putang talag sa kalibo. Oh, grabe, no. Oh, sa kalibo, ana. Magdapas sa kalibo. Oh, pa may isa. Kapama na to. Ito. Nadagdagan ng 139 ng kilos ang 343 mga kapranchard. Pero ang 792 ang ating kita. Bali 482 na ang ating naibintang bao mga kapranchard kilos. Kumita siya ng 2,892. Kaya ganun ang ating kinita sa bao sa 482 kilos. At meron pa, marami pang natira mga kapranchard, oh. Gaano man kalaki o kaliit ang aming kinikita, ay masaya pa rin kami at taos-pusong nagpapasalamat sa Poong May Kapal. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dito sa aming isla para ikaw ay magkapera. Halos wala nang maitatapon sa mga produkto ng niyog at sa puntong ito, mga palapa at baon ng niyog ay pwede nang pagkakitaan. At ngayon, mga magsasakang may-ari ng niyugan ay masaya sa kanilang nalaman. Mula dito sa aming isla ng Panggangan, lungsod ng Calape, Bohol, magandang araw at ito ang Frontyard ni Joe.